Ang lungsod ay tila abo na lamang, durog at hindi na maibabalik. Para itong pusong paulit-ulit na tinadyakan, hindi na muling tumibok ng normal. Sa sandaling iyon, inilibing ng mga gerero sina Don Gustavo at Erika, hindi lamang sa ilalim ng lupa, kundi sa alaala ng lipunan. Lipunang matagal ng nilason ng takot at kasinungalingan. Si Don Gustavo, minsang haligi ng kapangyarihan, at si Erika, minsang sagisag ng pag-asa, ngayoy nakahimlay sa malamig na kabaong, habang ang hangin ay nagdadala ng apoy sa mga mata ng tao, galit at dalamhati. Mula sa kampo ng Guerrero, naglabas ng mahigpit na utos sina Chairman Mujica at mga kaalyado ni Tanggol. Hindi maaaring patagalin ang libing. Ang dahilan daw ay kawalang stabilidad. Tumataas ang mga tanong, gumigising ang damdamin. Ngunit alam ng lahat na ang tunay na dahilan ay takot. Takot na mas maraming tao ang magising. Mas maraming magtatangkang magsalita. Kaya't hinarap nila ang bayan hindi bilang mga pinuno, kundi bilang mga tagapagtanggol ng sariling interes. Ngunit hindi na nakinig ang tao. Sila mismo ang nagpasya. Ang kanilang pagtitipon ay pamumunuan ng kanilang sariling tinig. Walang entablado ng politika. Walang magarbong talumpati. Tanging mga tinig na matagal nang pinatahimik. Sabay-sabay ang sigaw. Tama na, sobra na. Alisin ang mga gerero sa kapangyarihan. Miguel magbitiw, Roberto magbitiw. Ang mga salitang ito'y kumulog sa kalangitan. Walang makakatakas sa bigat nito. Pagkatapos mailibing sina Don Gustavo at Erika, ang mga hakbang ni na Roberto at Miguelito ay nagpasiklab ng kaguluhan. Ang paglayo mula sa sementeryo ay hindi wakas, kundi simula ng mas nakakatakot na tunggalian. Pilit na matatag ang mga mata ni Roberto, ngunit sa loob ay unti-unting nilalamon siya ng takot. Si Miguelito ay tahimik, at ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot kaysa anumang sigaw. Sapagkat alam niyang bawat sandali ay maaaring maging huli. Hindi na makapasok ang mga gerero sa Manila City Hall. Ang kuta ng kapangyarihan ay gumuho, at ang unos ng bayan ay lalo pang lumakas. Libo-libo ang nasa lansangan, naglalagablab ang mga mata sa puot. Ang video ni Brando Mondragon ay sariwa pa sa kanilang alaala. Bawat segundo ay naglantad ng hubad na katotohanan ng katiwalian. Labis na pagnanakaw, proyektong multo, pondong isinilid sa bulsa. Ang perang para sa bayan ay naging sariling yaman. Bawat frame ng video ay tumaga sa kanilang dangal na parang patalim. Hindi pa humuhupa ang galit ng sabistado, naglabas pa si Katotong Abit ng mga video. Ibinigay niya ang mga lihim na recording ni Nalu at Ong. Ebidensyang matagal nang nakabaon sa dilim. Una, ang video ni Lucio. Sa loob ng ilang oras, kumalat ito, naging sentro ng usapan sa buong lungsod. Sa nanginginig na tinig, inamin ni Lucio, pinagtaksilan nila si Tanggol. Plano nila mismo. May hacker na dinala. Sa pagbibilang ng boto, tahimik na binago ang resulta. Libu-libong boto ang nawala ng saysay. At sa huli, pinatay ang hacker upang walang makapagsalita. Ngunit hindi doon nagtapos ang bangungot. Sumunod ang video ni Ang. Hindi alam ng pulis na nakapag-record si Ang ng 1 minutong clip. 1 minuto lamang, ngunit sapat upang durugin ang mga taon ng kasinungalingan. Inamin ni Ang, siya ang hitman ng mga gerero. Ang kumperensya ni Roberto, ang kanyang pagpapakitang mapagpakumbaba at mahusay, lahat ay palabas. Ang mga taong naroon ay inupahan. Maging ang pananaksak kay Roberto ay planado, scripted. Pagkatapos ng mga revelasyong ito, hindi na napigilan ang galit ng tao. Bawat video ay pagsabog ng katotohanan. Winasak ang pader ng kasinungalingang itinayo sa loob ng mga dekada. Isang eksenang sinadyang yumanig sa puso ng bayan. Habang pinapanood nila, bumagsak ang mabigat na katahimikan sa bawat tahanan. Puno ng pagkabigla at puot ang mga mata. Ang katahimikan ay mas mabigat pa sa sigaw. Malinaw ang tunay na katotohanan.
Binayaran si Onk, binayaran ang lahat upang magmukhang laban sa gobyerno, upang ipakita si Roberto bilang tagapagligtas ng bayan. Ngunit tuluyan nang nahulog ang maskara. Hindi nabulag ang tao. Mariin nilang idineklara, hindi nakarapat-dapat si Roberto sa kapangyarihan. Wala nang drama, huwad na luha, o palabas na eksena ang makapagtatakip. Sa bawat sandali, lalong lumakas ang sigaw. Dapat nang alisin si Roberto sa pwesto. Hindi na mapipigil ang galit ng bayan. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa katotohanan, hustisya, at dangal na matagal nang ninakaw sa bawat Pilipino. Sa gabing iyon, sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, muling isinulat ang kasaysayan sa panulat ng galit, luha, at tapang ng bayan. Lalong lumakas ang puot, at hindi na ito mga lihim na usapan, bulong sa sulok, o tahimik na reklamo sa likod ng pinto. Naging dagundong na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Isa-isa, lumabas ang mga tao, dala ang taon ng kinimkim na galit, at sabay-sabay nilang isigaw. Ang mga gerero ay dapat bumaba, ngayon na. Malinaw sa bayan, wala ng karapatan ang mga gerero na mamuno. Sobra na ang kanilang ginawa. Hindi lamang pang-aabuso ng kapangyarihan, kundi lantad na pang-iinsulto sa mismong mamamayan at sa lungsod na dapat nilang ipagtanggol. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Miguelito na lumalala ang sitwasyon. Puno ng galit at paghihiganti ang kanyang dibdib. Bawat sigaw ng tao ay lalo pang nagpapainit sa kanya. Sinabi niya kay Roberto, dumating na ang oras upang tamaan ang dapat tamaan. Sa kanyang isip, pangunahing puntirya ang mga mamamahayag na patuloy na naglalantad ng katotohanan. Kabilang dito si Obit, kilala hindi lamang sa kanyang presensya, kundi sa kanyang matapang na tinig laban sa mga gerero. Para kay Miguelito, sina Tanggol at ang mga kaalyado ni Kong. Muhika ang pinakamalaking hadlang sa kanilang pamumuno, ngunit nanatiling matatag si Kong. Muhika. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag ilabas sina Tindeng at Marites sa publiko. Naniniwala siyang napakadelikado ng sitwasyon. Maaaring gamitin sila bilang pain upang pilitin si Tanggol na lumabas. Kaya't itinago niya sila sa kanyang mansyon. Panlabas na kalmado, ngunit sa loob ay puno ng takot at tensyon. Si Tindeng, sanay sa pakikibaka at harapang laban, ay napilitang manatili sa pagkakakulong. Bawat sandali nakatitig siya sa telebisyon, pinapanood ang mga ulat ng kaguluhan sa lungsod. Puno ng galit, pag-aalala at pagkadismaya ang kanyang mga mata. Nais niyang lumabas, makiisa sa bayan. Ngunit alam niyang isang maling hakbang ay maaaring magdala ng kapahamakan. Tahimik namang nakaupo si Marites. Mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang tanong, hanggang kailan sila magtatago? Sa labas, lalo pang nakakatakot ang sitwasyon. Nagising ang Maynila mula sa bangungot. Ang mga tao'y sumisigaw sa lansangan, nagmamartsa, lantaran ang kanilang galit. Paulit-ulit ang sigaw, tama na, sobra na. Para sa kanila, ang pamumuno ng gerero ang tunay na mukha ng bulok na pamahalaan. Taon-taon silang sinakal ng gobyerno sa walang habas na pagnanakaw. Sa mga usapan sa lansangan, lumit sa pagitan ng dalawang lalaki, ay malinaw ang mapanganib na tunggalian. Isang pasya na maaaring magdala ng kapahamakan, hindi lamang sa kanila kundi sa buong bansa. Samantala, inilibing ng mga gerero sina Don Gustavo at Erica magpakailanman, hindi lamang sa ilalim ng lupa kundi sa alaala ng lipunan. Matagal nang nilason ng takot at kasinungalingan. Si Don Gustavo, minsang haligi ng kapangyarihan, at si Erica, minsang sagisag ng pag-asa, ngayoy nakahimlay sa malamig na kabaong, habang ang hangin ay bumigat sa mga matang naglalagablab sa galit at dalamhati. Mula sa kampo ng gerero
ay dumating ang mahigpit na utos. Huwag nang patagalin pa, dapat matapos agad ang libing. Ayon kina Chairman Mujica at mga kaalyado ni Tanggol, masyadong magulo ang sitwasyon. Tumataas ang mga tanong, gumigising ang damdamin. Ngunit alam ng marami na ang tunay na dahilan ay takot. Takot na sa bawat sandali ay mas maraming tao ang magigising. Mas maraming magtatangkang magsalita. Nagsalita sila sa bayan, hindi bilang mga pinuno, kundi bilang matitigas na tagapagtanggol ng sariling interes. Ngunit hindi na nakinig ang tao. Sila mismo ang nagpasya, ang darating na pagtitipon ay pamumunuan ng kanilang sariling tinig. Walang entablado ng politika, walang magarbong talumpati, tanging mga tinig na matagal nang pinatahimik. At ang kanilang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Tama na, sobra na. Ibagsak ang mga gerero. Miguelito magbitiw, Roberto magbitiw. Ang mga salitang ito'y kumulog sa kalangitan at walang nakatakas sa bigat nito. Habang inilibing ni na Roberto at Miguelito sina Don Gustavo at Erica, sumabog ang kaguluhan. Ang paglayo mula sa sementeryo ay hindi wakas, kundi simula ng mas madilim na tunggalian. Pilit na matatag ang mga mata ni Roberto, ngunit unti-unting sumisingit ang takot. Si Miguelito ay tahimik, at ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot kaysa anumang sigaw, sapagkat alam niyang bawat segundo ay maaring maging huli. Hindi na makapasok ang mga gerero sa Manila City Hall. Sa lansangan ay nakatayo ang libu-libong tao, naglalagablab ang mga mata sa puot. Sariwa pa sa kanilang alaala ang bidyo ni Brando Mondragon. Bawat segundo ay naglantad ng maruming katotohanan ng sistema. Labis na pagnanakaw, proyektong multo, maling paggamit ng pondo. Ang perang nakalaan para sa bayan ay naging sariling yaman ng iilan. Habang pinapanood nila, bawat frame ay tumagas sa kanilang dangal na parang patalim. Hindi pa humuhupa ang galit ng naglabas si Katotong Abit ng panibagong video sa bistado. Ibinigay niya ang mga recording ni Lucio at Ong, ebidensyang matagal nang nakabaon sa dilim. Walang pag-aalinlangan, unang inilabas ang video ni Lucio. Sa loob ng ilang oras, kumalat ito. Sa bawat sulok ng lungsod, nag-usap ang mga tao. Halos hindi sila makapaniwala sa pag-amin ni Lucio. Sa nanginginig na tinig, sinabi niya, pinagtaksila nila si Tanggol. Plano nila mismo. May hacker na dinala. Sa pagbibilang ng boto, tahimik na binago ang resulta. Libo-libong boto ang nawala ng saysay. At sa huli, pinatay ang hacker upang walang makapagsalita. Ngunit hindi doon nagtapos ang bangungot. Sumunod ang video ni Ang. Hindi alam ng pulis na lihim na nakapag-record si Pige ng 1 minutong clip. 1 minuto lamang, ngunit sapat upang durugin ang imperyo ng kasinungalingan na itinayo sa loob ng mga taon. Sa wakas, inamin ni Ang na siya ang bayarang mamamatay ng mga gerero. Ang kumperensya ni Roberto, ang pagpapakita ng pagpapakumbaba at husay, lahat ay palabas. Ang mga taong naroon ay inupahan. Maging ang pananaksak kay Roberto ay planado, scripted na eksena upang pukawin ang damdamin ng tao. Ngunit nang ilabas ang video, bumagsak ang mabigat na katahimikan sa bawat tahanan. Puno ng pagkabigla at puot ang mga mata. Ang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sigaw. Malinaw ang katotohanan. Binayaran si Ong. Binayaran ng lahat upang magmukhang laban sa gobyerno at ipakita si Roberto bilang tagapagligtas. Ngunit tuluyan nang nahulog ang maskara. Hindi na bulag ang tao. Para sa kanila, hindi na karapat-dapat si Roberto. Wala nang huwad na drama, luha, o palabas na eksena ang makapagtatakip. Sa bawat sandali, lalong lumakas ang sigaw, dapat nang alisin si Roberto sa kapangyarihan. Hindi na mapipigil ang agos ng galit. Sa gitna ng kaguluhan, naging malinaw, ang laban ay hindi na lamang para sa kapangyarihan. Ito'y laban para sa katotohanan, hustisya,
at dangal na matagal nang ninakaw sa mga Pilipino. Sa gabing iyon, sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, muling isinulat ang kasaysayan sa panulat ng galit, luha at tapang ng bayan. Samantala, hindi kailanman nakinig si Miguelito sa anumang babala, lalo na kung mula kay Roberto. Sa kanyang isip, siya ang alkalde. Nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihan, at ang kanyang salita ang laging huli. Taon-taon niyang pasan ang paniniwalang walang makakapigil sa kanya. Lalong pinatindi ito ng mga bulong at pang-uudyok ni Jackie. Patuloy na pinakain ni Jackie ang kayabangan ni Miguelito. Para sa kanya, dumating na ang oras upang patunayan ni Miguelito na mas matalino siya kaysa kay Roberto, na siya ang tunay na pinuno, isang tunay na gerero, habang si Roberto ay anino lamang ng kapangyarihan. Unti-unting nagliyab ang apoy sa isip ni Miguelito. Hindi niya nakita ang panganib, ni narinig ang tinig ng konsensya. Sa halip, agad niyang ipinatawag si Jason, ang bulag na tagasunod sa loob ng maraming taon. Walang pag-aalinlangan, kinuha nila ang kanilang mga baril. Ang malamig na bakal ay nagbigay ng bigat sa kanilang mga kamay, at ang hangin ay nagdala ng masamang hudyat. Iisa lamang ang nasa isip ni Miguelito. Ito na ang oras upang wasakin ang dapat wasakin, upang maunawaan ng lahat kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Mabilis silang nagtungo sa lugar kung saan nagtipon ang napakalaking tao. Habang papalapit ang kanilang sasakyan, lalong naging malinaw ang tensyon. Ang mga tinig ng bayan ay umalingaw-ngaw ng mga sigaw para sa hustisya, pagbabago, at wakas ng pang-aapi. Si Roberto, samantala, ay puno ng pangamba at masamang kutob. Mabigat ang kanyang dibdib na parang may batong nakapatong. Alam niyang kung ipagpapatuloy ni Miguelito ang kanyang plano, walang mabuting kahihinatnan. Kaya't sa malamig ngunit mapait na tinig ay nagbabala siya. Anumang mangyari, hindi sa kanya babagsak ang sisi. Malinaw sa isip ni Roberto, ang landas na tinatahak ni Miguelito ay tuwirang patungo sa pagbagsak na magiging permanenteng kahihiyan. Si Miguelito, matigas ang ulo at walang takot, ay hindi umatras. Pagdating niya sa lugar ng rally, pumungad sa kanya ang dagat ng mga tao, karaniwang mamamayan. May hawak na plakard, sumisigaw ng mga panawagan ng pag-asa. Sa isang iglap, naglaho ang kanyang alinlangan. Itinaas niya ang baril at walang pinipili ang kanyang mga putok. Ang mga sigaw ng pag-asa ay napalitan ng mga hiyaw ng takot. Nalunod sa dugo at kaguluhan ang pag-asa ng bayan. Saksi ang lahat sa karumal-dumal na pangyayari, kabilang si Katotong Abit ng Bistado. Bagaman sanay sa panganib, hindi pa niya nasaksihan ang ganoong uri ng karahasan. Sandali siyang natigilan, ngunit sa nanginginig na tinig ay nagsalita ng katotohanan. Sa harap ng kamera, idineklara niyang naroon siya upang ilantad ang realidad at ibinunyag ang kalupitan ni Miguelito. Maging ang kanyang kameraman ay napilitang magtago sapagkat si Miguelito ay nagtutok pa ng baril sa kanila. Si Abit mismo ay napadapa, desperadong umiwas sa mga balang dumaraan sa paligid. Sa bawat putok ay dama niya ang lapit ng kamatayan. Ngunit lalo lamang tumibay ang kanyang paninindigan. Ang katotohanan ay dapat mailantad. Agad na nagtaas ng alerto ang buong puwersa ng pulisya. Hindi na kayang protektahan si Miguelito. Sa gitna ng kaguluhan, siya ay inaresto. Ang dating alkalde, ngayoy kriminal sa mata ng batas dahil sa napakaraming buhay na kanyang winasak. Sa loob ng ilang araw, kumalat ang balita. Si Miguelito ay ipinasok sa kulungan at pansamantalang tinanggal sa kapangyarihan. Si Roberto ang idineklarang pansamantalang alkalde, isang mabigat na tungkulin ngunit hindi bago sa kanya. Puno ng galit, dalamhati at pasanin ng tungkulin ang kanyang puso. Hinarap ni Roberto si Jackie, ang babaeng matagal nang pinagmumula ng pang-uudyok. Ibinuhos niya ang kanyang galit. Itinuro ang mga kahihinatnan ng ginawa ng anak nito.
Para kay Roberto, ang katigasan ng ulo ni Miguelito at ang walang tigil na pang-uudyok ni Jackie ang nagtulak sa kanya sa tuluyang pagbagsak. At ngayon, wala nang pupuntahan si Miguelito, ang kanyang kapalaran ay mabulok sa kulungan. Nanatiling bise, alkalde si Roberto, ngunit sa mata ng bayan siya na ang tunay na alkalde. Tinanggap niya ang responsibilidad na iniwan ni Miguelito. Inamin niyang matagal na niyang pinapatakbo ang maraming bagay sa likod ng anino ni Miguelito. Ngayon, tungkulin niyang ayusin ang gusot, burahin ang mantsa, at ibalik ang kaayusan. Ngunit pinakamalaking hamon ang kawalan ng tiwala ng bayan. Para sa kanila, ang pangalang Guerrero ay sagisag na ng panlililinlang at karahasan. Maging si Roberto ay nais nilang alisin sa kapangyarihan. Pinangunahan ni Congressman Mujica ang galit ng bayan. Napakalakas ng panawagan ng pagbabago, malinaw ang mensahe. Wala nang tiwala sa mga Guerrero. Sa paligid nila'y bumabalot ang kritisismo, inilalantad ang madilim na nakaraan ng angkan at ang mga krimeng matagal nang nakatago. Sa ganitong sitwasyon, si Roberto ay naipit sa pagitan ng tungkulin at galit ng bayan. Pinipilit niyang buhatin ang bigat ng gumuho ng sistema. Samantala, lubhang nababahala sina Brando at Divina. Alam nilang napakadelikado ng sitwasyon, kaya't nagpasya sila. Pupunta sila sa lugar na matagal nang inihanda. Isang lumang bodega ng sasakyan, matagal nang hindi napapansin, ang piniling taguan ng kanilang salapi. Mga maleta at kahon na puno ng pera ay maingat na inilagay sa mga sasakyang kalawangin at halos gumuho. Plano nilang ipadala ang mga ito sa Zamboanga City at sa tamang oras ay i-withdraw ang pera at ideposito sa piling bangko. Para sa kanila, ito lamang ang paraan upang makaligtas sa unos ng krimen at kaguluhan. Ngunit may ilang kasapi ng grupo ni Brando na nagpasya, dalhin ang pera diretso sa Sabah, Malaysia. Hindi ito bigla ang pasya, kundi matagal nang nakatagong plano. Gabi-gabi pinag-isipan ni Brando ang rutang ito, puno ng takot at pag-asa. Mula Buanga patungong Basilan, sa Katawi-Tawi, mula roon sa Bunga, at sa huli Sabah, Malaysia. Bawat destinasyon ay may anino ng panganib. Bawat paglalakbay sa dagat ay babala. Isang maling hakbang ay maaaring magtapos sa lahat. Sa kabila ng lahat, kumapit si Brando sa pag-asa. Paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isip ang mukha ni Rocky Boy. Alam niyang kung sasama si Rocky Boy, mas lalakas ang kanilang tsansa. Ngunit kung hindi, mas magiging mahirap ang laban. At kung matuklasan ni Rocky Boy na patungong Malaysia sina Brando at Divina, tiyak na maaapektuhan ang kanyang pasya. Ngunit ang pinakamatinding pangyayari ay naganap bago pa man umusad ang plano. Pinatay ni Jason ang pinakapinagkakatiwalaang tao ni Brando, ang kilala ng lahat bilang Big Man. Ang taong inaasahan ng lahat ay biglang bumagsak sa duguang sahig. Ang kanyang kamatayan ay yumanig sa pundasyon ng buong plano. Naniniwala si Brando na ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tao ang magiging haligi ng kanilang operasyon. Ngunit hindi nakalaban ang Big Man. Ang kanyang malaking katawan, ang inaasahang tapang lahat ay gumuho sa isang iglap. Bago siya tuluyang mamatay sa kamay ni Jason, ibinunyag niya ang lihim na impormasyon. Abala sina Brando at Divina sa bodega ng sasakyan, naghahanda ng pagtakas. Hindi nila alam na sa sandaling iyon, maraming mata ang nakatutok sa kanila. Maraming paa ang sumusunod sa bawat galaw. Pinakamasama sa lahat, lubos na walang kamalay-malay sina Brando at Divina sa presensya ng grupo ni Ramon Montenegro. Sa malayo, inaayos ni Emil ang kanyang sasakyan at nakita siya ni Ramon. Sa isang iglap, kumulo ang dugo ni Ramon. Napamura siya sa galit, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Para sa kanya, malinaw, kung naroon si Emil, tiyak na naroon din si Divina. At totoo nga, ilang sandali pa'y lumabas si Divina. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon, pagod, at nakatagong takot.
Para kay Ramon, sapat na iyon. Muling sumiklab ang matagal ng kinimkim na galit. Para sa kanya, ito na ang tamang oras. Parusahan si Divina sa kanyang pagtataksil. Hindi lamang laban sa kanya, kundi laban sa kanyang anak at buong grupo. Puno ng puot at determinasyon, agad niyang inutusan ang kanilang driver na si Dulo. Subaybayan sina Divina at Brando. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Agad umandar ang sasakyan. Maingat ngunit matatag, sinundan nila ang kanilang mga target. Bawat liko, bawat hinto. Si Ramon mismo ay nagmasid mula sa malayo gamit ang kanyang teleskopyong paningin. Sinusukat ang distansya, nagtanong sa sarili, tatapusin na ba niya ngayon? Ngunit umiling siya. Masyadong malayo, hindi tiyak ang tama. Ayaw niyang magkamali, ayaw niyang sayangin ang pagkakataon. Kaya't nagpasya siyang maghintay. Babantayan niya ang bawat hakbang nina Divina at Brando. Dahan-dahang bumigat ang dibdib ni Ramon sa takot at pangamba. Alam niyang, habang tumatagal sila sa lugar na iyon, lalo silang nalalagay sa panganib. Isang maling galaw, isang hindi inaasahang sulyap, at maaari silang madiskubre. Sa loob niya'y naglalagablab ang matinding pagnanais na tapusin na agad ang lahat, ngunit pinigilan niya ang sarili. Nakaupo sa loob ng sasakyan, nagbigay siya ng matatag na utos. Maghintay. Bawat segundo ay parang isang oras ng paghihirap. Samantala, narating ni Brando at Divina ang kanilang destinasyon. Agad nilang inutusan ang kanilang mga tauhan, lahat ng kahon at maleta na puno ng pera ay dapat ikarga sa mga sasakyan.